say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gate. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Hallelujah. 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 He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Patuloy po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name.
By way of review, mula po nung nakarang dalawang sunurang mga linggo sa simula po ng ating serye, mga kapatid, ang mensahe po nating nakita o narinig nung nakaraan, nagpakita po ito sa atin sa karanasan ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan. Si Silvanus o si Silas at saka si Timothy and possibly others ay paano po nila hinarap, mga kapatid, yung mga akusasyon laban sa kanila. 3 puntong binanggit sa atin nung linggo. Ang akusasyon sa kanila, una po, failed mission. Pangalawa, erroneous preaching. Pangatlo, impure motives. Naalala ko dito, binigyang halimbawa ng ating Pastor Mix, yung mga panahon nila, 5 years ago lang po yun, kilala ang mga kabataan sa simbahan na wrong motive. Yan. Magkakaroon po daw sila ng evangeligaw. Ano yung, Bible study. Yan. Punta po kami sa church. Meron po kaming nagbababad sa simbahan. Ang simbahan ng dating place. Sabi nga nila, namin po ng ating Pastor Miss, tsaka ni Pastor Ness, nagdaan sila doon. Sama na rin ako. Pero, while readily, pwede po tayong makaisip ng mga depensa pagka may akusasyon laban sa atin. Pero hina-highlight po nung nakarang linggo, mga kapatid, katotohanan na, kumbagay, nagkaroon po ng obserbasyon doon sa phrase na you know. At mula po roon, napakita po 3 punto. I know myself, sabi ni Pablo, how I ministered to you. At 2 paglalarawan po kanyang ginamit, katulad ng lesson natin kanina, God the Father. Sabi ni Pablo, para akong naging ina sa inyo, na sobrang merong matinding affection sa inyo, alaga ko kayo. Tapos dun sa, ito po yung verses 7 at saka 11 and 12, yung pong idea baga na, 10 and 11, ang idea baga na, yung pong tipong si Pablo, nagmistulang ama nila para po mapangunahan niya sila sa tamang landasin ng buhay. I know myself, sabi niya. So, kampante siya sa kanyang ginagawa, kahit na mayroong mga nag-aakusa laban sa kanya. Sabi niya, you know, kayo mismo na aking ministeryohan ay nakaalam. We suffered in Philippi. We dared to tell you His gospel in spite of strong opposition. At pangatlo po, God knows. He is our witness, sabi niya sa verse 10. At sabi niya, and so is God, of how holy, righteous, and blameless sa aming pamumuhay sa harapan ninyo. We also took note, mga kapatid, dun sa nakararaan, yung mga marka, nakainggit na kalagayan ng iglesia sa Thessalonica, considering 3 linggo lang po nang pumunta si Pablo doon at nangaral po, punta sa sinagoga, pagkatapos po nangaral, talagang ang gospel pumasok, nag-penetrate po doon sa Thessalonica at naglikha po ng pagbago sa kanilang mga buhay. As summarized doon sa chapter 1, verses 9 and 10. Nang sinasabi po, how you turn from idols to serving the living God and to wait for His Son from heaven. At doon po sa verses 2 and 3, yung pong summary ng paghahayag, anong uri ng nabuong iglesia na ito, paano siya nakilala? 3 punto, yung pong sabi, work produced by faith, at labor prompted by love, and endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Ganon din po naman, mga minamahal, at binibigyan ko pong pansin ulit ito. We put emphasis on prayer. Kasi po si Pablo, sa simula pa lang ng kanyang pagsulat, laman na sinasabi.
we pray with thanksgiving sa ating Diyos. So, nananalangin po siya. At sinasabi natin, bahagi ng ating tema for the year equipping, ang unang bagay na makasanayan natin dapat mga minamahal, panalangin. Panalangin. At dito po, nabuo natin yung ating, sabihin na natin, bukang bibig na ng MCF. Konting kibot, pray. Pati na sa sigalot, praise. Pagkasabi nyo nga po, konting kibot, pray. Pati na sa sigalot, praise. Ganun po ang kahalaga ng panalangin. At katulad nga po nito, mga kapatid, the least we can do sa nangyayari sa ating bansa ay manalangin. Manalangin. Ang Kristiyano, mapanalanginin. Meron pa. Meron pa. Ano kayang oras ang simula ng mensahe talaga? Review pa lang to. Heto po, mga kapatid. Inukulan din po natin ng pansin ang puntong ito. Whenever God works, manggugulo ang dyablo. Ang nangyayari po sa atin, ginugulo tayo ng dyablo. Iba-ibang mga boses na narinig natin. Kani-kanyang depensa na. At ayaw pong makulong. At mula sa hierarchy ng ating mga leaders, national leaders ng ating gobyerno, takipan. Ayaw po nilang madawit. By the mere fact na nababanggit po mga pangalan na, dawit na po yon. At ang masaklap sa lahat, mga minamahal, pati po pangalan ng Diyos, dadawit. Pati po ang kanyang gawain. Ulitin ko lang po. Whenever God works para isulong ang kanyang kaharian dito sa lupa, manggugulo't manggugulo ang dyablo. For 3 occasions, chapter 1 verse 6, ang sabi po, meron silang pinagdaan ng severe suffering. Sa chapter 2 verse 2, ang sabi, yung we had previously suffered. 2:14, you suffered. And then, maya-maya po makita natin sa ating pinag-aaralan na mga talata, chapter 2 verse 18, but Satan stopped us. Nung mabasa po natin ito, baka nakapagtanong na kagad tayo sa ating isip, oops, bakit nangyayari yun? Di ba ang Diyos ang mas makapangyarihan, etc., etc. Relax lang kayo. Relax lang kayo. Darating po tayo dyan. So, ang buong chapter 2 ng 1 Thessalonians, mga minamahal, abot nga hanggang sa chapter 3 verse 5, ang kanilang paragraph titles, ay nagtatala po ng defense with continuing thanksgiving divided in 2 parts. Ang chapter 2 verses 1 to 16, tapos chapter 2, 17 hanggang 3 verse 5. So yung unang dalawa po ay covered yung dalawang parts ng kanilang pananalangin with thanksgiving. Ulitin ko lang po, ang ating nababasa rito, panalangin, pasalamat. Hindi po, Panginoon, namimiss, na rin po yung, mali na ang pagkabigkas sa Panginoon. Panginoon. Ganyan ka ba manalangin, kapatid? Puro hingi. Tapos sabi nga ng Kuya Rolly kanina, minsan sa ating panalangin, siguro guilty rin tayo dito. Minsan sa ating panalangin, inuutusan natin ang Diyos eh. At pagka parang nakikinegotiate tayo kay Lord. Ha? Lord, pagka binigay mo sa akin ito, magbabayit na ako talaga, Lord. Sisimba na po ako. Wala akong lalagpasang linggo. Nasa simbahan po ako. Kasasabing po lang, absent ka ng sumunod na linggo eh. So, nangyayari po yung mga kapatid. Now, here goes the message. Ang mungkahi po na mensahe natin, mga minamahal ngayong umaga, talking about equipping, talking about pagiging excellent in the ministry of the Lord. Hindi po ito nakukuha sa kung sino yung gumagawa, kung ano ang kanyang pamaraan, at kung anong kanyang motibo. Ang
Excellent ministry consists of two things, sound doctrine and sincere affection. Tamang turo tungo sa paglago at pagmamahalan. Ang pagmamahalan ayon kay Juan, sulat ni Juan sa pahayag ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na tatak ng tagasunod ni Kristo, love. By this, all men shall know that you are my disciples. Ano po? Love. So, tambalan po yan. Pagbabalanse po ng dalawang bagay na yan. Sound doctrine on the one hand and sincere affection on the other. At mga kapatid, sa pagpahayag po ni Apostol Pablo dito sa ating mga talatang binasa, halos dinig natin yung pintig ng puso ni Pablo sa kanyang pagministeryo. Hayaan niyo pong basahin ko muli, mga kapatid. Ang chapter 2, 17 to 20. Sa NIV 1984, but, brothers, when we were torn away from you for a short time in person, not in thought, out of our intense longing, we made every effort to see you. For we wanted to come to you. Certainly I, Paul, did again and again. But Satan stopped us. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Halos daman natin yung pintig ng puso ni Pablo sa kanyang pagmiministeryo. Tambalan po, sound doctrine, sincere affection. Pagbabalanse ng dalawang bagay na ito. Hindi po lamang basta sound doctrine, basta tamang pagtuturo, etc. O kaya hindi po lang naman puro fellowship, puro pagsasama-sama, kainan dito, kainan doon. Pagsasanib ng dalawang kapahayagang ito. Alam niyo po, pagka sinuri natin mabuti, yung pinipintig ng puso ni Pablo dito na ating halos marinig na nga po, ito po yung big idea. Ito po yung nilalaman niya talaga. Simple lang po. Sobrang nagmahal si Pablo. To the point na nung siya po ay sapilitang ialis sa kanila, itaboy siya sa ibang lugar, pumunta na nga ng Berea, etc., ay naging bigat sa kanyang kalooban na sila po'y magkawalay. Akalaan nyo, 3 linggo, pagkatapos mayroon na pa simulang grupo ng mananampalataya, and then, all of a sudden, wala pong mga pwedeng basta katanggap-tanggap na dahilan, inilayo po siya. And since then, sabi niya, sa ibang salin, I endeavored to. Nagsumikap siya. All human possibilities ay sinikap niyang gawin. Alang-alang man lang doon sa idea, miss na niya itong mga kapanampalataya. Miss na niya ang church. Mga minamahal. Nagmahal lamang sobrang mabuti itong si Pablo. And so, sabi niya, yung pagkakalayo po nila ay ano pong nangyari? Yung pong nagatid sa kanya ng sabi ay yung magkaroon po ng matinding hangarin na magkita sila ulit. Magkasama sila ulit hanggang doon sa walang hanggan. Sabi ng verse 17, out of our intense longing, we made every effort to see you. Paul so loved that church that he endeavored na hindi sila magkawalay. Sobrang mahal po ni Pablo ang church na ito so that he did all that was humanly possible to be with them. Ulitin lang po natin, excellent ministry is not simply a matter of sound doctrine. It also includes sincere affection.
doctrine and kinship, my friends. Tulad po ng pagdalaw sa atin ng ministry, partner nating Emphasis. Dinadalaw po nila tayo, miss po nila tayo. Tama po ba mga kapatid na Emphasis? Miss nyo po kami? Baka naman miss nila tayo mga kapatid. Siyempre, mutual affection. Miss din natin sila. Isipin niyo po, ang Diyos ang nagtakda po, gumawa po ng paraan na magkakilala tayo at sila. Gumamit ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos. Pero ultimately, it was God that is working. Hindi po tayo lumapit sa kanila nang hingi. Tama po ba kami, mga kapatid? Di po kami nagmakaawa sa inyo, tulungan nyo naman kami sa aming ministry. At ito pang matindi, dumalaw po sila not to check on us. I'm sure of that. Why so? Buong pagmamalaki ko pong sasabihin sa inyo mga kapatid, bilang inyong lingkod, alam ko pong pintig ng puso ng MCM, mapagkakatiwalaan sa mabuti ng Diyos. Dahil po dyan, ang ating mga ministry partners, sa halip na tayong lalapit sa kanila, makipag-ugnayan, sila po ang dinadala ni Lord. As in the case of Emphasis. Not to check on us, but to assure us of their love and continuous partnership. Salamat po, Emphasis, sa pagtitiwala. Titiyakan po natin. Sulit ang inyong partnership with MCF to the last centavo. Marami pong nagkakasiraan sa bagay ng kaperahan ng usapan. Pero dalangin namin sa Lord, not so with MCF. Patuloy at patuloy tayong pagkakatiwalaan ng ating Diyos. God bless you, our dear brethren. Ang wika po ni Pablo sa ating mensahe, they were torn away from the church which he founded. In 3 weeks' time, working, laboring among them for gospel advance. Ang kanyang activities at mga kasama pa niya ay nagbunsod po ng gusot, kagulo. Kaya minabuti ng kapatiran, paalisin po siya sa gabi. Masakit po, mga minamahal, ang paglalayo. Lalo't sa pilitan, due to other circumstances. Para siyang naulila at nawalan ng magulang. Samantalang nasabi nga po niya kung paano niya sinikap na mag-minister sa kanila tulad ng sang ina at tulad ng sang ama. Ngayon, ang kanyang feeling ay siya yung naulila, siya yung nawalan ng magulang. Naalala ko tuloy ang kalalagayan ng ilang mga kapatiran nating pamilya na OFWs. Ang mga naglalayag sa barko o nasa ibang mga lupain, lumalayo sa kanilang pamilya, mabigat man sa kanilang kalooban. Kahit na ilang buwan lang ang pinagtitiis o taon ang bilang, equally, nakaranas po sila ng kirot ng kalooban sa bawat pagkakataong may paglalayo. No, katulad po nung nakaraang linggo lang, pagkatapos po ng ating gawain, mga kapatid, nung tayo na mag-uwi na, ang Rosauro family nagsabi sa akin, sasakay na muli at nakasakay ng Miyerkules na, sasakay na muli ng barko ang Kuya Romeo. O di pinapunto ko po sa office. Halika, manalangin tayo. Alam nyo, nagsisimula pa lang po kami manalangin, tumutulan luha ng Ate Joyce. Sabi niya, 9 na buwan na naman. Gaganap ako ng papel ng tanay. Tatay na, nanay pa. Meron po tayong inaasahang uwi naman sa isang banda. Ang Kuya Boyet de la Paz. At kung di ako kakamali, ang Jason de la Paz ay narito na. Salamat naman sa Lord. Pero panalangin natin patuloy ang ating mga kapatiran na may paglalayo sa pamilya. Ang Kuya Juancho
Jojo pong palayaw sa kanya. Ate Edna lang pong komportableng tumawag sa kanya, Juancho! Ay nananalangin pa rin po ng kanyang pagsakay muli sa barko. Please pray for our OFWs. Katulad nga po nila mga kapatid, may kirot sa damdamin ang pagwawalay. Pansinin po natin to, dalawang bagay. Affection and attachment. If no affection, no attachment. If no attachment, then no tearing, no reaping. Wala pong parang pilitang paglalayo. At tandaan po natin mga kapatid, with tearing or tearing yung pagpunit, there is tremendous grief. That sabi nga po ng ating mga binabasa, faith, even faith doesn't make this pain go away. Mangyayari. At lalong na kapag papatindi ng kabigatan ng kalooban, sa ating obserbasyon, mga minamahalan, we be better check on this. Marapat po tayong ma-check dito. Tila baga, bumababaw na ang totohanang paghahayag ng ugnayan among people. Sa bawat isa, even sa ating pamilya at sa simbahan ng Diyos. Mababaw na po ang paghahayag ng ugnayan. Konting bagay lang may hiwalayan. Konting bagay lang may tampuhan. At kung ano pa, simply because hindi na natin ganong napapahalagan yung samahan, yung ugnayan, affection, attachment. If no affection, then no attachment. If no attachment, then no tearing or reaping. How I pray. Ganun po ang katulad sa nangyari kay Pablo. Mangyari din sa atin. Yung pong dagundong ng puso natin sa isa't isa. Yung pong walang basta makapupuknat, walang basta pupunit ng matibay na ugnayang kapatiran sa pamilya ng Diyos. At kung susumahin po natin ang sulat na ito ni Pablo, lalabas ganito. Una nga po dun sa dalawang panalangin niya, pasalamat. Chapter 1 verse 2 and chapter 2 verse 13 ay yung pong sabi nga, nanalangin, pinasalamatan ni Pablo ang Diyos dahil sa kanilang work of faith, labor of love, and steadfastness in hope in Christ. At sa chapter 2 verse 13, panalangin din pong pasalamat dahil sa pagtanggap nila ng mensahe na dala-dala nila Pablo bilang salita mismo ng Diyos, ika nila, hindi ng tao. At din pa niya, which is at work in you. Which is at work in you. That is the genuine message of love and salvation through Jesus Christ. At siya si Pablo, nagpapasalamat sa Diyos sa pagtanggap po nilang katotohanan ito. He was away from them, but he prayed for them. Mga kapatid, paalala pa rin po, kahit na may pagwawalay, kahit na may paglalayo, meron pa rin po tayong magagawa para sa isa't isa. Bilang kapahayagan na malalim na ugnayan. Una sa Diyos na nakabatay po sa ugnayan ng Diyos at sa atin sa bawat isa. We can pray. We can pray. Ulitin ko, he was away from them, but he prayed for them. He prayed thanking God sa gawang sinimulan sa kanila at nagpapatuloy sa kanila. Dagdag pa po niya, mga kapatid, ipinalangin namin kayo, wika niya, out of our intense longing. Yung word na yon, mga kapatid, yung phrase na yon, matindi rin po ang pakahulugan as siya pong ginamit. We made every effort to see you. We endeavored to come to you. At sabi sa verse 18, more than once, I, Paul, again and again. Ibig sabihin lang po nun, repeatedly,
Wala pong tugot si Pablo sa panalangin. Kung ang panalangin niya ngayon ay hindi pa po sinasagot ni Lord, naghihintay pa rin siya. Next day, pray pa rin siya. Next day, pray pa rin po siya. Let us not be easy on waiting. Maghintay. Meron pong virtue sa paghintay, sa pagkilos ng Diyos. At sa ating pong dasal at pandesal, pag Sabado ng umaga, tinatalakay po natin ang mga samahang pamilya because our church is a family-oriented church. So, mula po sa Genesis account, inuunti-unti po namin pagbulayan ng salita ng Diyos. At nakita po namin sa pinag-aralan namin kahapon ng umaga, ang Diyos po natin. Ulit po, hindi siya nagpapakilala na buhay siya simply because of kanyang gawang extraordinary. Kahit po doon sa mga ordinary, gumagawang patuloy ang Diyos. At dapat po, yun ang ating ukulan ng atensyon. Huwag na po tayong maghintay ng pagkakataon o kalagayan na ika nga po itong ating kalagayan sa pambansa ngayon, lumala pa, kundi simply pray. Minsan, gusto pong paniwalaan at naranasan po naman natin yun, mga kapatid. Para bang naghihintay lang naman si Lord na feeling niya, tingin niya, seryoso itong anak kong ito sa panalangin. Ayaw tumugot. Hirit pa. O sige na, pagbibigyan ko na. Parang ganun lang po yan, kapatid. So, pray. Prayer. Again and again, sabi niya, the word is, or phrase, endeavored, made every effort, means to do something with intense effort and motivation, or the more eagerly with great desire. Matitindi pong mga kapahayagan sa likod ng nagsikap. Ang sabi ni Pilipino, harangan man ng sibat, tuloy pa rin. At ang mga pagsisikap na ito, ulit-ulit na kanyang ginawa ay fueled by extreme and excessive longing. Hindi po lamang ito pang-token words, paepal lang, nor showing Paul na hindi siya talagang nagmalasakit sa mga bagong converts na ito. Sa halip, kahit anong gagawin ni Paul, sa kagustuhang magkita sila muli. Sabi naman ng Amerikano, whether by caravan crossing the desert like an Arab man, if by a sailboat, if by swinging from rope to rope, parang Tarzan, if by sled sliding down a slope, may pagpupursige pa rin. Alam niyo po, naikwento ko na ito sa inyo sa mga nakararaan, pero nagpaalala sa akin ng mensahe. Yung pong aking karanasan, kwento na lang po ito ng aking mga nakagisingan ng mga magulang. Ako po'y pinanganak sa bundok. Ang mga magulang ko, biological parents ko, ay mga Hukbal Haps commander. Ha? Ba't alam mo yung panahon ng hapon? Nagkakaalaman na. Ngayon, araw daw po ng pagsusuko ng aking nanay, yung Juana, ang pangalan niya, hindi ko na po nakilala siya. Namatay na po siya na sanggol pa lang ako. Susuko na sila sa PC, Philippine Constabulary. May nakaibigan po sila at doon susuko. Kung ang nangyari po, doon sa wheelie jeep ng pulis ay meron pong meron pong machine gun. Doon. Malayo po. Nandun sila, nanay, tatay, susuko na. Nung iabot na raw po ang baril ni nanay, doon sa kanilang kausap na otoridad, nagkamali ng palagay yung nasa machine gun. Akala niya, hihirit pa yung aking mga magulang, nanay ko. Binanatan po ng machine gun. At sa kwento po, halos mahati ang katawan ng nanay ko.
At ako po'y nadaplisan ng bala sa aking kamusmusan. Nung maliit-liit pa po ko, pagka nagsasalamin ako sa bahay, may nakikita po akong peklat pa dito. Nabura na po, napalitan ng mga butas ng tigyawat. Pero alam niyo po, kinuha ko ng sundalo at tila doktor, yung sundalo, dinala po niya ako dito sa, ngayon ay Camp Crame. Yung Murphy. Doon po nakatira yung doktor na sundalo. Aampunin niya ako. Pero, sa kagustuhan po ng aking lola on the mother side, Garang ang palayaw ng aking lola. Hindi ko po nalaman ng totoong pangalan. Lola Garang. Naglakad po yan, ayon sa kwento ng matatanda, from Capas Tarlac hanggang dito sa Murphy. Araw ang binilang para po ako'y puntahan at kunin. However, dahil po sa kasalanan ng panahon, lumaki po ko sa lola ko sa panig ng Basilio. Ang lola ko na sumagip sa akin sa panig ng Nanay Juana. Kaya lumaki po ko dito sa Basilio at ang aking nakilalang magulang ay sina Orlando at Maura Basilio Moral. Moral siya sa kanyang asawa. Kaya ako po, angking ko po ang apelidong Basilio, pero ang kinalakang kong pamilya sa bahay ng aming lola, Orlando Moral. Kaya yung pupuntahan namin sa probinsya, mamaya po, pagkatapos ng worship, ay takbo kami kagad sa probinsya. Dahil in-invite po tayo ng isang pamangkin natin sa isang kapatid na Moral. Ang gulo ng buhay ko, no? Para po yung pangalawang lang anak ay ihandog. At ako po pinakaisapang mag-officiate ng paghandog. Kaya takbo po kami kagad. Nahabol po yung oras. Kaya yung pong talk ako sa pagkain, Kuya Boy, Ate Marlene, sa inyo na po yun. Mas masarap yung kakainin namin sa sa province. Kala ng Kuya Boy, okay yan, yung pala eh. So, naalala ko lang po yung mga kapatid. And the deeper feeling inside. Di ko man po nakilala yung magulang ko. Kada may pagkakataon makapagbibigay akong testimony, di ko po nakakalimutan ipagpatotoo ang kabagay na yan. I hope someday, if not with my parents, biological parents, sa aking mga biological brother and sister, meron po kaming kapatid sa ina. At bago po mamatay yung ati Lita namin, nabahagi po natin ang salita ng Diyos. Having told that, tuloy po tayo. Great passions fuel great actions. Sound doctrine, sincere affection. Bagka meron kang ikangay malaking humihikayat sa iyo, yun po nagpapaapoy ng malaking paggawa mula sa puso, mga kapatid. Pinag-uusapan po natin dito, sulyap sa puso ng isang tunay na yung malasakit at totohanang committed sa church. We can all say, Paul was a true churchman. He loved the church so much. Dala niya sa kanyang isip at puso kahit sila magkawalay. The same is true sa kanyang mga pahayag ng sulat sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Pilipos, at iba pang mga lugar kung saan meron pong nasulatan siya na mga grupo ng mga mananampalataya nagpapahayag ng one and the same thing. Amazing. Hindi po tayo robot na pwedeng kung ano ang pasok sa atin, kung paano tayo programa sa ating mga kaisipan, ay siya pong lalabas sa bibig natin. Meron po tayong pusong malambot
na pwedeng maghayag ng tunay na ugnayan, malalim, matatag na pagmamahalan. Si Pablo po, alam niya, God is at work when He burdens men with the church and makes them carry her and hold her in their hearts. Puso sa puso ang ugnayan, mga kapatid, sa pamilya ng Diyos. That is solid doctrine. At ito po'y tatambalan ng sincere and deep affection to fellow partakers of grace, katulad ng mga taga-Thessalonica. At ito na po, warning. Bahagi po ng sabi ng Pablo sa verse 18, but Satan stopped us. Sa kabila ng sobra niyang pagmamahal, miss na miss niya ang mga kapatiran, nawalay siya kahit pansamantala lamang. Pero nangyari po, sabi, ginusto niya ulit at ulit na ginawa niya all mga possible na pamamaraan ay naisip na niya para po magkita sila, magsama ulit. Pero sabi, Satan stopped us. Satan blocked the way. Kung paano, hindi po nilinaw. Pwedeng inimpluensya mga authorities sa Thessalonica para hindi sana makapagpiyansa si Jason para kay Pablo sa kanilang kalayaan. O kaya po, manggugulo sa ibang lugar. Katulad po sa patutunan ng Acts 17 na inalis po si Pablo sa Thessalonica, pumunta po ng Philippi, sinundan siya doon at nanggulo naman po yung mga grupo na walang magawa kundi manggulo. Maring hindi po natin talaga alam kung yun nga. But one thing is clear, and this is, sabi po ni William Hendrickson, sabi niya, and we quote, even when the devil tries to chop up the road, parang puro detour, guguluhin tayo. Parang minsan yung waste natin, ganun, no? Waste of time. Kahit na po, sabi niya, even when the devil tries to chop up the road that lies ahead, this apparently blocking our advance, God's hidden plan is never wrecked. Hindi po mawawasak. Hindi po masisira. Tuloy at tuloy pa rin ang plano ng Diyos way back in human history. Satan may cut in on us, preventing us from doing what for the moment seems best to us. But God's ways are always better than ours. Gaya po sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi po yan ang katapusan. May hiramin natin ang salita ng iba, may paglalagyan po ang mga iyan. So sa halip na gumawa tayo ng mga parody song, so kung ano pang mga komentaryo, pray, at magkaroon po tayong paghayag ng pagkakaisa sa pagharap sa bagay na ito. God even reigns supremely, overruling evil for good. Yan po yung makita natin, maging sa karanasan mismo ni Job. And now, Paul clearly states the very reason why he endeavored to see them, long for them, verses 19 and 20. Sinasabi po niya sa mga talatang ito, bakit ninasa-nasa niya, he wanted to come to them. Nilinaw po niya na sila ay present and future will be his hope and joy and crown of boasting at the coming of Christ the Lord. At ang paraan ng pagsasaad niya ng bagay nito, po ay totoo na, nangyayari na, siya na nga. Ang sabi po, doon sa verses 19 and 20, sabi po niya, for what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Present tense. Samantalang parang idea po, yung tinutukoy na mangyayari pa lang sa hinaharap pa. Pero yung pong
future na yon ay ano yung present na kay Pablo. Alam nyo, nakikita po rito sa likod nito, sa pahayag ni Pablo. Sa na will be ay is. Sigurado po si Pablo sa kanyang katuruan, sa kanyang kaisipan, meron po totoong second coming. Ang isinugo, Pasko, namatay sa krus, Semana Santa, kasama po dito yung resurrection at yung ascension. At sa kanyang pag-akyat, nag-iwan po siya ng pangako, babalik ako. Alam na alam ni Pablo yun. At yung po nasa likod ng kanyang pinapahayag, bakit niya ginugustong magsama-sama sila? Bakit niya sobrang mahal niya ito? Bakit niya sinasabing miss na miss niya sila? Magkasama sila. Wala nang magwawalay pa sa isa't isa sa kanila. Sigurado po siya, titipunin ng Panginoon ang mga binanal at haharap po sa Kanya. At dalawang larawan sa ating kaisipan, mga kapatid. Isang parang pagsisinaya, pagse-celebrate, at isa namang paghuhusga, judgment. At alam po ninyo, spiritually, at saka po, merong pakahulugang matindi sa ating paraan ng paggawa, paglilingkod kay Lord. Sinabi po niya ang bagay na ito. Yung pong, tulad ng sinabi doon sa sa 1 Corinthians chapter 3, 13 and 15, up to 15. Ang sabi po rito, mga kapatid, kung mabubuksan ko po lamang mabilis, nandiyan ba sa ating... Ayan, pakibasa nyo nga po. Malabo ang aking mata. Meron pong parang pagtitimbang ng ating mga gawa habang nandito sa lupa. Meron pong pagdadaan sa apoy. At kung ano pong madaan sa apoy, yung pong ikangay dapat manatili kahit na dumaan sa apoy, nandun po. Pero kung ito po'y hindi po ganong kahalaga, pag daan sa apoy, masusupok. Harap tayo doon sa ganong kalagayan. Kaya, in summary, 3 bagay lang po dito ang ating obserbahan. Sinasabi po ni Pablo, ang iglesyang ito ang kanyang pag-asa sa pagbalik ni Lord Jesus. Umasa siya, ang pagpapagal ay di mawawalan ng kabuluhan. Naranasan po niya ito sa mga taga-Thessalonica. Pag-asa niya ay yung ministeryo niya pumasa sa test at di po nasunog. Ikalawa, wika pa niya, ang iglesyang ito ay kanyang kagalakan sa pagbabalik ni Lord Jesus. Doon, wala nang kalungkutan, wala nang sakit, walang kabigatan, just pure joy. Kay gandang isipin, ang iglesia ay siyang dahilan ng kagalakan, pagdiriwang, and that he will have joy upon joy. Dito pa lang, masaya na siya. How much more sa walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Walang pagsidlang kagalakan. Ikatlo, sinabi po niya, ang iglesyang ito ay kanyang putong, crown of boasting. Ang sabi sa Galatia 6:14, sabi, walang ibang pwedeng makapagmalaki liban sa krus ni Kristo. Nagdala sa atin ng kaligtasan. In the old times, ang mga gawa pong nananatili, ika nga, ay, sabi, pinuputungan po ng koronang ginto sa kanilang panahon, koronang yari po sa laurel. Hindi po plake, hindi po tropeo, hindi po koronang ginto. Pero ang kahulugan po nun ay pagtatangi sa kanilang gawang
kapahayagan ng bilang pagsunod kay Kristo at ang pinakaputong isa o maraming kaluluwa na naugnay kay Kristo sa pamagitan ng pagtatapat sa paghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. So, to sum it all up, parang ganito po ang eksena. Nandito ang Panginoong Hesus, humarap ang Pablo ng mga kasama pa niya at tinuturo po ang mga naging resulta ng kanyang ministeryo dito sa lupa, kasama na po ang mga taga-Thessalonica. Sinasabi po ni Pablo, tingnan niyo po, Lord, narit po, masdam po ninyo ang tumanggap ng inyong salita sa hayagang paghahayag at gumagawa patuloy sa kanilang buhay. Sila na nagtiis dahil sa mensaheng tinanggap. Lord God, tingnan niyo po. Kilala sila sa kanilang gawa ng pananampalataya, pagkilos o paglingkod ng pag-ibig at pag-asa, nananatiling pag-asa. Ang mahal kong iglesia. Allow, O God, mag-echo ito sa aming pandinig, sa aming puso, hanggang sa magkita-kita po tayo muli ayon sa inyong pangako. In Jesus' name. Amen.